The Book of Jeremiah. Yan po ang aklat at yan din po ang magiging sentro ng ating pag-aaral nitong hapon. Maaari ho natin tanungin, ano po ba ang nilalaman ng aklat ng Jeremiah? O sa Tagalog, ang aklat ng Jeremias. Si Jeremias po, mga kapatid, ay isang batang propeta na tinawag po ng Panginoon na maaari sa taon po ng 17 or 18 years of age. Siya po ay nangaral sa taon po ng 627 BC, somewhere along the lines of the early 7th or 6th century BC, upang maibigay po ang hatol ng Diyos sa mga taong tumiwalag sa kanyang kasunduan. Matter of fact, ang naging kasalanan po ng Judah at ang naging kasalanan po ng Israel sa mga panahong ito ay napakabigat. Ang ilan ho sa kanila ay sumamba sa mga ibang Diyos-Diyosan. Ang iba sumamba kay Baal. Ang iba ay sumamba kina Asherim, isang Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng mga pagano. At dahil po dito, sa sobrang bigat ng kasalanan ng mga tao sa panahon po ni Jeremiah, ang sabi po ng Biblia, magpapadala po ang Diyos ng matinding parusa laban sa bansang ito sa pamagitan po ng pagpapadala po niya ng ibang bansa, which at this time was the nation of Babylon. Dahil hindi nakikinig ang mga tao po sa panahon po ni Jeremias, sinabi po ng Panginoon kay Jeremias, ito ang ipapangaral mo. Maraming tao ay hindi makikinig sa iyo. Maraming tao ay magagalit sa iyo kapag ikaw ay nangaral. To the point that ang iyong sariling pamilya na naisin na patayin ka, Jeremias. Ang mga pare na akala mo katuwang mo, sila pa magpapakulong sa iyo. At makakaharap ka ng mga iba-ibang klase, mga propeta na hindi ko isinugo. Mga bulaang guro, mga huwad na propeta, na mga ngaral na hindi naman nanggaling sa akin ang kanilang mga mensahe. At dahil sa sobrang bigat po ng hinaharap po ni Jeremias, at sa sobrang tindi na ministeryo na ibinigay ni Yahweh kay Jeremias, sinabi po ni Yahweh kay Jeremiah, Jeremiah, dahil ito ang magiging ministeryo mo, hindi ka na mag-aasawa. Dahil wawasakin ko ang lugar na ito. Kaya tingnan niyo po sinabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 16, talatang 1. Bakit po natin nasabi na hindi na siya pwede mag-asawa? Jeremiah 16 verse 1, tignan niyo ho nakalagay. Sinabi pa sa akin ng Panginoon, huwag kang mag-aasawa o magkakaanak man sa lupaing ito. Sasabihin ko sa iyo kung bakit at kung ano ang mangyayari sa mga batang ipapanganak sa lugar na ito at sa mga magulang nila. Mamamatay sila dahil sa malubhang karamdaman. Wala magluluksa sa kanila o maglilibing ng mga bangkay nila. Kakalat ang mga bangkay nila sa lupain na para mga dumi. May mga mamamatay sa digmaan at taggutom, at ang mga bangkay nila'y kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop. So sa sobrang galit ng Diyos sa mga tao sa panahon po ni Jeremias, ayaw niyo akong mapakinggan. Ayaw niyo seryosohin ang aking mga babala na binibigay sa pamagitan ng aking propeta. Jeremias, huwag kang mag-aasawa dito. Hindi kita papayagan na mag-asawa sapagkat uubusin ko ang lahat ng tao dito na hindi nagtitiwala sa akin. At naganap po yun, mga kapatid, sa taon ng 586 BC, nung pumasok po sila Nebuchadnezzar at nilusob at binihag po nila ang mga Israelita. Kaya tignan niyo po yung nakalagay po dito sa Jeremiah 52, chapter 52. Jeremiah chapter 52. At basahin po natin dito, mga kapatid, sa Jeremiah 52, talatang 12. Jeremiah 52 verse 12, tignan niyo po nakalagay. Noong ika-10 araw ng ika-5 buwan ng ika-19 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia, pumunta sa Jerusalem si Nebuchadnezzar na pinuno ng mga gwardya ng hari sa Babylonia.
Sinunog niya ang mga templo ng Panginoon, ang palasyo, ang lahat ng bahay sa Jerusalem at ang lahat ng mahahalagang gusali. Sa pamamahala niya, giniba ng mga sundalo ng Babylonia ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem at dinala niyang bihag ang mga natitirang tao sa lungsod, pati na ang ilang pinakadukhang mga tao at ang mga taong kumampi sa hari ng Babylonia. Pero iniwan din niya ang ilan sa pinakadukhang mga tao para alagaan ang mga ubasan at mga bukirin. Sinira ng mga taga-Babylonia ang sumusunod na kagamitan sa templo ng Panginoon. Ang haliging tanso, mga karitong ginagamit sa pag-igib, at ang malaking lalagyan ng tubig na tanso na tinatawag nilang dagat. At dinala nila sa Babylonia ang lahat ng tanso. Kinuha rin nila ang mga kawali, mga pala, mga pamputo sa mitsa at sa ilaw, mga mangkok at ng iba pang tanso na ginagamit sa templo. So dahil po hindi nakinig ang mga tao sa panahon po ni Jeremias, natupad yung sinasabi ng Panginoon, magdadala ako ng isang mabangis na bansa, which was Babylon. Wawasakin niya ang Assyria. Wawasakin niya kayo. Pero ang ititira ko lang ay yung mga nagtitiwala sa akin. Kaya nga po kapag titignan po natin yung mga aklat sa Biblia, ang susunod po pagkatapos po ng Jeremias ay ano ho? Panaghoy. Lamentations. At ano po ang nilalaman ng Lamentations? Dahil sa nangyari po, nung niluso po ng mga taga-Babylonia ang Jerusalem, halos lahat ay namatay. Halos lahat ay naubos. Kaya naisulat po ni Jeremias ang aklat ng panaghoy kung saan it was a lamenting letter. Kung saan sinabi po ni Jeremias, the reason why natitira pa rin ho tayo, the reason why hindi tayo inubos ng Diyos is because great are His mercies and great is His faithfulness, which are new every morning. Pero ang katanungan ho dito, ano po ang naging rason kung bakit galit na galit ang Diyos sa mga Hudyo sa panahong ito? Well, nabanggit na nga po kanina sa Jeremiah 17, ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Na bago ko po ipaliwanag kung gaano po kasama ang puso ng bawat tao, maaari ho nating tanungin mga kapatid, bakit ito ang sinabi ni Yahweh? Ano po ang naging rason kung bakit sinabi po ni Yahweh, masama ang puso ng tao? At ang sagot po niyan ay nasa talatang 5. Kung ulitin po natin ang basa sa talatang 5, sabi ho dito, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong dumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Ano ho ang ibig sabihin po niyan sa konteksto po ng Jeremias? Well, dahil po nagkaroon ng kaaway at matinding kalaban ang mga Hudyo sa panahong ito, instead of magtiwala kay Yahweh para po sa proteksyon, at si Yahweh po ang siyang lalaban para sa kanila, laban sa kanilang mga kalaban, ang ginawa po ng mga Israelita, nagtiwala po sila sa kalakasan ng Egypto. They trusted in the strength of Egypt. Ito yung sinabi po ni Isaiah noon, that magkakaroon po ng false faith ang mga Hudyo. Magtitiwala po sila sa Egypt rather than Yahweh. Kaya kung babasahin po natin ang Isaiah 31, basahin po natin ang Isaiah 31, talatang 1. Isaiah 31, talatang 1. Ito po ay may kaugnayan sa sinabi po ni Jeremias. Talatang 1 hanggang 3, ito po nakalagay. Nakakaawa kayong humihingi ng tulong sa Egypto. Umaasa kayo sa mabibilis nilang kabayo,
sa marami nilang karwahe at malalakas na sundalong nangangabayo. Pero hindi kayo nagtitiwala sa Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at hindi kayo humihingi ng tulong sa Kanya. Sa karunungan ng Diyos, magpapadala siya ng salot at talagang gagawin niya ang Kanyang sinabi. Paparusahan niya ang pamilya na masasama at ang mga tumutulog sa kanila. Ang mga taga-Egypto ay mga tao lang din at hindi Diyos. Ang mga kabayo nila'y hindi naman mga espiritu, kundi tulad lang din ng ibang mga kabayo. Kapag nagparusa na ang Panginoon, mawawasak ang Egypto, pati ang mga bansa na tinulungan nito. Pare-pareho silang mawawasak. So ang nabanggit po ni Isaiah dito po sa 31:1 hanggang 3, ang binabanggit po at nangyari sa aklat po ng Jeremias 17. Nung malaman po ng mga tao na may papasok ho na magiging kalaban ho nila, instead of magtiwala ho kay Yahweh, nagtiwala po sila sa Egypt. In other words, sumpain ang sinuman na nagtitiwala sa sinuman tao kaysa sa Diyos. Pero ang tanong ho dito, ano po yung ugat? Ano po yung rason kung bakit po nagagawa ng isang tao na magtiwala sa ibang tao kaysa sa Panginoon? Magtiwala sa ibang bagay kaysa sa Panginoon? Ano ang nagiging rason? At ang sagot ho doon is, madaya ang puso. Napakasama ng puso. Yung salitang napakasama, in English, the heart is deceitful above all things and beyond cure. May dalawang katangian ang isang masamang puso. Unang-una, it is deceiving. Mandaraya ang ating mga puso. Sa Biblia, when we talk about deception, it involves lying. It involves foolishness. It involves blindness. Hindi nila nakikita ang katotohanan. Hindi nila nararamdaman o nasa-sense na sila po ay nasa kapahamakan because their hearts have deceived them. Pangalawa, sabi po ng Biblia, ang kanilang mga puso ay napakasama. Now, it is fascinating, hindi po nilagay ng NIV the words, the heart is evil. Kasi yun ang ibig sabihin po na salitang masama eh. Lubos na masama. Extremely evil. Hindi yun ang isinalin po ng NIV. Ang isinalin po nila, cannot be cured. Parang ang layo. Masama, cannot be cured. Bakit ganun po ang isinalin ng NIV? Is because mula po sa original, ang ginamit po dito sa salitang cannot be cured is the Hebrew word anish. At ang ibig sabihin po na salitang anish, nasa isang estado o kalagayan na kailanmay hindi na magagamot. Hindi na magagamot. There is no cure. Kung sa cancer, it is herbs and chemotherapy. Pagdating dito, walang cure whatsoever. Ganyang kalala ang puso ng tao. Hindi ka lang dinadaya ng puso, but your condition is so sick, hindi na magagamot. Now, kung titignan lang po natin ang Book of Jeremiah, ilang beses po ginamit yung salitang puso. Pero karamihan po ng beses na ginamit po yung salitang puso in Jeremiah, most of the time, it is always in the negative. Dito, binanggit po that the heart is deceiving. The heart is extremely sick beyond measure. Pero hindi lang po yan ang binabanggit po ni Jeremias patungkol po sa puso ng tao. Tignan po natin yung mga ilang listahan na binanggit po sa Jeremias patungkol po sa puso. Number 1, ang puso po ng tao ay napakasama. It needs to be cleansed. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 4. Jeremiah chapter 4.
At basahin po natin dito sa talatang 13 hanggang 14. Jeremiah 4:13 to 14. Tignan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Tingnan niyo, dumarating ang kaaway natin na para mga ulap. Ang mga karwahe niya'y parang ipo-ipo. At ang mga kabayo niya'y mas mabilis kesa sa mga agila. Nakaawa tayo. Ito na ang ating katapusan. Mga taga-Jerusalem, linisin ninyo ang kasamaan sa iyong puso para maligtas kayo. Hanggang kailan kayo mag-iisip ng masama? Jerusalem, wash the evil from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? Na bakit po sinabi ni Yahweh sa mga taga-Jerusalem, linisin ninyo ang iyong masamang puso? Dahil inaakala po ng mga Hudyo na sa pamagitan po ng mga seremonya, sa pamagitan po ng kanilang mga Diyos-Diyosan, sa pamagitan po ng kanilang pagiging religyoso, maitatago at maitaalis ho nila ang kanilang karumihan. Pero tingnan niyo po yung sinabi ni Yahweh sa Jeremias 2, talatang 22. Jeremias, kapitulo 2, talatang 22. Tingnan niyo po nakalagay. Sabi po dito, maligo man kayo at magsabon ng magsabon, makikita ko pa rin ang dumi na mga kasalanan ninyo. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. No wonder why sinabi po ni Jeremias, ang dumi ng isip ninyo, ang dumi ng puso ninyo. Your hearts that are evil needs to be washed. Why? Kasi kahit na magsabon kayo na magsabon, lantad pa rin ang iyong karumihan sa aking harapan. So the heart is evil and needs to be washed. Number 2, the heart is rebellious and stubborn. Basahin po natin dito po sa kapitulo 7, talatang 24. Jeremiah chapter 7, talatang 24. Pero hindi nila sinunod o pinansin man lang ang mga sinabi ko sa kanila. Sa halip sinunod nila ang nais ng matitigas at masasama nilang puso. At sa halip na lumapit sa akin, lalo pa silang lumayo. In English, but they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward. And then sa chapter 9, talatang 14, chapter 9, beginning at verse 14, tignan niyo po sinasabi ng Biblia. Sa halip, sinunod nila ang kapasyahan ng matigas nilang mga puso. Sumamba sila kay Baal, gaya ng itinuro sa kanila ng mga ninuno nila. Instead, they have followed the stubbornness of their hearts. They have followed the Baals or Baals as their ancestors taught them. And lastly, in chapter 11, kung ating po babasahin, chapter 11, talatang 8, tignan niyo po nakalagay. Chapter 11, verse 8. Pero hindi sila nakinig at hindi nila pinansin ang sinabi ko. Sa halip sinunod nila ang nais ng matitigas at masasama nilang puso. Sinabi ko sa kanila na sundin nila ang kasunduang ito, pero hindi nila ito sinunod. Kaya ipinadala ko sa kanila ang lahat ng sumpa na nakasaad sa kasunduan. So napakalino mga kapatid. What do we know so far about the heart? The heart is deceitful. The heart is incurable. The heart is stubborn and rebellious. The heart is so dirty and filthy that it needs to be cleansed. Pero hindi pa ho natatapos diyan. Ang puso po ay sakim at mahilig pumatay. It is greedy and murderous. Basahin po natin dito sa chapter 22. Jeremiah 22 verse 17.
Jeremias, talatang 22, talatang 17. Jeremiah 17, chapter 22, verse 17. Sabi po dito, pero ikaw, wala kang ibang hinahangad kundi ang makapandaya, pagpatay ng mga taong walang kasalanan, pangaapi at karahasan. In English, but your eyes and your heart are set only on dishonest gain, on shedding innocent blood, and on oppression and extortion. Tunay na sinasabi talaga po ng Biblia, for the love of money is what? The root of all evil. At bakit po nagkakaroon po ng pagmamahal sa salapi? Is due to the fact that ang puso po ay sakim. Hindi sila nakokontento. Ibinibigay na po ng Diyos yung sapat na pangangailangan po nila, pero hindi sila makontento dahil ang puso ay sakim. Yan ang problema po ng mga Hudyo. Bagamat ang Diyos ay nagbibigay ng aming mga pangangailangan, bagamat ang Diyos ay sapat na, we still want more. Pero dahil sa sobrang pagiging sakim po nila, pumapatay na ho sila ng tao, pati na rin ang kanilang kapwa at kauri na Hudyo. Ganyan kasakim ang puso. Ang puso po ay sobrang sakim. That makikita ho natin ito sa buhay ng ating mga magulang, si Adan at si Eva. Hindi sapat sa kanila ang Garden of Eden. Hindi sapat sa kanila ang buhay na walang hanggan. Hindi sapat na si Yahweh ang Diyos nila. Pero nung makita po nila ang prutas, hinangad po nila maging Diyos. Mga sakim. Mamamatay tao pa dahil sa kanilang paglabag sa kasunduan. Namatay ang lahat ng tao na manggagaling sa binhi ni Adan. Sakim. Kaya ang mga kasino, hindi nauubos. Hindi nawawala ng business. Bakit po? Dahil sakim ang mga tao. Nais po nila, yun ang yumaman. Hindi sila makontento sa kabutihan ng Diyos sa kanila. Gusto po nila makuha ang lahat. Naging sakim ang asawa ni Lot. Hindi niya mabitawan ang Sodom at Gomorrah. Naging sakim si Haring David. Pinatay po niya ang kanyang loyal na sundalo para lang makuha si Bathsheba. Sakim si Haring Solomon. Hindi siya nakontento sa karunungan, kaalaman at kayamanan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Nag-experiment pa ho siya. 1,000 babae ang naging kanya. Sakim. Si Judas Iscariote, namatay po siya sa pagiging sakim. Nauwi ho siya sa suicide. Ganoon din si Satanas. Hindi siya nakontento na isa ay isang magandang anghel, mataas ang tungkulin sa langit. Pero nais pa niya agawin ang pwesto at trono ni Yahweh. So saan po nagbumula ang pagiging sakim? Sa puso ho natin na masama. Buot pa ho dito, ayon po kay Jeremias, ang pinagmumulan po ng lahat ng walang kabuluhan na doktrina, everything that is false, everything that is vain, kung saan humuhugot ang mga false prophets, ay nagmumula din sa puso. Basahin po natin dito sa chapter 23, talatang 16. Jeremiah 23, beginning at verse 16. Sabi po ng Biblia, sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga taga-Jerusalem, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga bulaang propetang ito. Pinapaasa lang nila kayo sa mga kasinungalingan. Hindi galing sa akin ang mga sinasabi nilang pangitain, kundi sa sarili nilang isipan. In English, this is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord. Ibaba po natin ang basa sa talatang 26, verse 26. Hanggang kailan pa kaya sila
magsasalita ng kasinungalingan na mula sa sarili nilang isipan. In other words, yung salitang minds and hearts ay iisa lang. When the Bible says that ang puso po, mga kapatid, ay masama at ang puso po ay mandaraya, hindi lang po yan tumutukoy sa puso na gumaganon, na tumitibok. Hindi yon. Ang ibig sabihin po ng puso sa lumatipan. Ang ibig sabihin po na salitang puso is another way of saying yung buong pagkatao. Kaya kapag pinag-aralan po natin ang Deuteronomio, when the Bible says, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, it is not to be divided. Love the Lord with your heart, that's 1. Love the Lord with your soul, that's 2. Love the Lord with your mind, that's 3. Hindi ho. Ang ibig sabihin po ng heart, soul, and mind, iisa lang ho sila. Which means mahalin ang Diyos with all that you are. Mahalin mo siya with all of who you are, all that is within you. Praise the Lord. So dito, when the Bible says, ang puso o yung buong pagkatao po natin ay napakasama, dito po pumapasok ang doktrina na kung tawagin, total depravity. Ano ang ibig sabihin ng salitang depravity? The English definition of the word depravity means corruption, pollution, defilement, abomination, impurity, something that is to be abhorred, nakakadire. Ngayon kapag nilagyan yung salitang total before the word depravity, ang ibig sabihin po nito, hindi lang 50% ng ating pagkatao ang marumi o masama. But the word total means the whole you. The whole 9 yards. The fullness. Now, in the ancient church, according to church history, may mga ilang heresies na nakapasok po sa sinuunang simbahan. Kagaya po ng isang heresy na kung tawagin Pelagianism. Ang doktrina po ng Pelagianism ay nagmula po sa isang heretic na ang pangalan was Pelagius. Ayon po sa katuruan po ni Pelagius, kung saan nakuha yung doktrina na kung tawagin Pelagianism, itinuro po niya, ang tao po, hindi siya completely masama. May mga natitirang kabutihan sa kanya. Kaya dumating ang isang church father by the name of Augustine of Hippo. Hindi sumang-ayon si Augustine of Hippo sa doktrina po ni Pelagian. Kaya ang ginawa po ni Augustine was nakipagdebate po siya kay Pelagius at sinabi niya, mali ka. Ano sinasabi mo na 50% lang ang kasamaan ng tao? Hindi. Man is dead in his sins. He is unable to come to God. He is completely wrecked and wretched. Pero hindi pa ho natapos diyan. In the time of the medieval and Reformation period, may nakaharap din po si Martin Luther. Nakipagdebate po siya sa mga tao na naniniwala that ang kalayaan po natin is there. We have free will. We're not completely evil. We have some form of will to choose without God's grace. Because God has left some form of grace in us to choose Him. We're not all that evil. Kaya naisulat po ni Martin Luther, the bondage of the will. Ano sinasabi ninyo may kalayaan kayo apart from the power and grace of God? Wala yan sa Biblia. You are mistaken. The will is completely tied to its nature. At ano po ang nature natin? We are completely and totally evil. Kaya mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa katuruan that apart from the supernatural work of the Holy Spirit, may kabutihan ka to choose God. Hindi totoo ho yun. Why did Jesus say, whom the Son sets free is free indeed? Kung malaya mong lapitan ang Diyos, why does Jesus have to set you free? It's because you're enslaved. Kaya sinabi po ni Pablo, he that serves sin is a slave of sin.
Kaya sinabi ni Jesus sa Juan 8, he that sins is a slave of sin. Is because we're totally depraved. Kaya ang ibig sabihin po ng born again is more than binuhay ka ng Diyos. Jesus set you free because you are unable to come to Him. Total depravity. Ngayon, kapag sinabi po yung salitang total depravity, how bad is total depravity? Kasi karamihan po ng mga tao sa mundo, if you ask them, are you a good person? I think so. I'm a pretty good person. I would like to believe I'm a pretty good person. Yung mga ganong klaseng tao na sinasagot po nilang katanungan, are you a good person? And they say, yes, I am. They're deceived. They are deceived. Dahil hanggat hindi ho natin binabasa kung sino ho ang Diyos at sino ho tayo ayon po sa Biblia, we will never come to that conclusion that you and I are good people in God's sight. Pero the reason why nasasabi po ng mga tao that they are good people and they believe they're good people is because nadaya na po sila ng kanilang mga puso. So balikan po natin ang katanungan kanina. Gaano po ba kalala ang ating estado ng pagiging masama? Basahin po natin dito sa Jeremias 13, Jeremiah chapter 13, talatang 23. Jeremiah chapter 13, beginning at verse 23. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Mapapalitan ba ng taong maitim ang kulay ng balat niya? Maalis ba ng leopardo ang mga batik sa katawan niya? Hindi. Ganyan din kayo mga taga-Jerusalem. Hindi kayo makagawa na mabuti dahil ugali na ninyo ang gumawa ng masama. Can an Ethiopian change his skin? Obviously not. Or a leopard its spots? Obviously not. Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Anong ibig sabihin po ng accustomed? From the day that you were conceived to the day that you were born, yan na ang natural na pagkatao mo. Kaya yan yung sinasabi po ni Pablo, a natural man does not receive the things of God. Because ang ibig sabihin po ng natural, hindi pa siya pinalaya ni Kristo. Hindi pa siya niligtas ni Kristo. Hindi pa siya binago ni Kristo. Kaya mapapansin ho natin, tuwing nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos sa mga tao sa mundo, dumalayo sila because that is their natural response to God. Do you want to come to church and hear the gospel? Oh, I got something better to do. I'm too busy. I'm sorry. That's the natural response of those who are not born again. Kaya nga mga kapatid, yan ang itsura ho nun. Pero that's only in Jeremiah. Ano pa ho yung ibang patotoo na mga ibang may akda ng Biblia? Gaano po ba kalala ang ating mga puso? Basahin po natin ang Isaiah Kapitulo 1. Isaiah Kapitulo 1, talatang 5. Isaiah chapter 1, beginning at verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay dito mga kapatid. Isaiah chapter 1, beginning at verse 5. Mga taga-Israel, bakit patuloy kayong nagre-rebelde? Gusto pa ba ninyong maparusahan? Para kayong tao na puro sugat ang ulo at ang puso nyo'y puno ng sakit. Mula ulo hanggang talampakan, walang bahagi na walang sugat, pasa at pamamaga. Hindi ito nahuhugasan o nabebendahan o nagagamot. Ang tanong mga kapatid, gaano po ba kasama ang tao? Hanggang paa lang po ba? Sabi po ng Biblia, mula ulo hanggang talampakan. Kapag sinabi from head to toe, ang ibig sabihin po nun, ang buong pagkatao natin napakasama. Pero hindi lang po si Isaiah ang nagpapatotoo po nito.
pati na rin po si Moises. Basahin po natin ang Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Talatang 5. Genesis chapter 6. Beginning at verse 5. Tignan niyo po. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang, at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo, labis ang kalungkutan niya. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Now, there are two words na ginamit po in Genesis 6:5 that speak about universalism. The word only and every. Every speaks of universalism. Only speaks of exclusivity rather. Now, what does that mean? It means there's nothing else but that. Kapag sinabi only, yun lang. Now, if Moses says the heart is only good, then there's no room para sa kasamaan. Pero ang sinabi po dito, the heart is only evil. And every thought is evil. Now, before we go back, maaari ho natin tanungin, Pastor, bakit po binanggit ng Biblia nang hinayang ang Diyos? Di ba, God doesn't make regrets? God makes no mistakes? Why does it say that God regretted that He made these people? In the Bible, may mga estilo ng pagkakasulat at estilo ng pagsasalita na kung tawagin anthropomorphism. At ang ibig sabihin po nito is that the writer of Genesis is speaking in a human way para maunawaan po natin yung nararamdaman ng Diyos in heaven. It does not mean ang Diyos ay pabago-bago ng isip. Dahil ayon po sa patotoo ng sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na pabago-bago ang isip. So ang ibig sabihin po ng hinayang ang Diyos does not mean that God made a mistake, but rather it is a human way of saying, in light of what God feels, brought to you in human language, na nanghinayang siya. But it doesn't mean God made a mistake. With that in mind, yan ang rason kung bakit po nilunod ng Diyos ang lahat ng tao maliban lang kina Noah at ang kanyang pamilya. Because the heart is evil. So when we look at the list, ano po ba ang nilalaman ng puso ng tao? He's greedy. He's murderous. He's evil. He's stubborn. Hindi siya marunong makinig. Bulag sa katotohanan. Kasi kapag sinabi po ng Biblia, ang puso po ay madaya, bahagi po sa pandaraya po ng ating puso is that hindi natin nakikita ang ating kondisyon. Balikan nga po natin ang Jeremiah 16, talatang Gs. Jeremiah 16, verse 10. Paano ho natin masasabi that ang pandaraya po ng ating mga puso leads us to blindness? Jeremiah 16, verse 10. Tignan niyo ho. Kapag sinabi mo sa mga tao ang mga bagay ni ito at magtanong sila, ano ang nagawa naming kasalanan sa Panginoon namin Diyos? Bakit kami binigyan ng babala ng Panginoon na darating sa amin ang ganoong kapahamakan? Sabihin mo sa kanilang ito ang sagot ko. Ginawa ko ito dahil itinakwil ako ng mga ninuno nila. Naglingkod at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila ako at hindi nila sinunod ang kautusan ko. Mga kapatid, gaano po ba kabulag ang mga tao sa panahon ni Jeremias? Hindi nila naisip na kaya sila parurusahan ni Yahweh ay dahil sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero ano po ang kanilang sinabi? Bakit kami parurusahan? Ano yung ginawa namin?
hindi nila nakikita yung kanilang kasamaan. Kaya yung mga minamahal po natin ng mga Katolikong Romano, yung mga minamahal po natin ng mga Hindus, mga minamahal po natin ng mga agnostic at yung mga iba pang mga parte ng ibang reliyon, bakit sila sumasamba sa mga gawa lamang ng tao? At bakit sila nagagalit sa atin tuwing sinasabi natin, hindi ka ililigtas niyan dahil may mga matayan pero hindi sila nakakita. May mga tenga pero hindi nakakarinig. Hindi mo ba nakikita? Pero magagalit pa ho sila. Because the heart is deceiving. That deception entails lack of common sense towards God. That deception entails you cannot see your own condition. Kaya sabi po ng mga Pariseo, "O Rabbi Jesus, kami ba ay bulag?" Pero sabi po ng Panginoon, dahil sinabi ninyo, nakakita kayo, nananatili pa rin ang kabulagan sa inyo. Kung aaminin ninyo, kayo'y hindi nakakita, ng ibig sabihin kami nagkasala sa Diyos, and we are wretched men, patatawarin ko sana kayo. Palalayain ko sana kayo. At makakakita ka sana ng tama. Pero hindi eh. Yan din minsan ang nagiging kondisyon ng church kapag hindi tayo nagbabantay. Nagiging manhid ka na. Ito yung rason kung bakit po naisulat ang aklat ng Hebreo, the book of Hebrews. Nagbigay na matinding babala ang mga ngaral ng Hebrews by saying, to the church who was on her way to go back to the law. Sinabi po ng preacher, do not harden your hearts. That leads to deceitfulness of sin. Huwag mong patitigasin ang puso mo. Teka lang, ang kausap niya mga Kristiyano. Posible ba sa isang Kristiyano na patigasin ang puso? Yes, temporarily. And what does that mean? Dahil sa pagpapabaya sa espiritual, nagiging mahirap na ho sa atin na tanggapin ang katotohanan. Hindi, nauunawa naman ako ng Diyos eh. Iniisip ko naman ng Diyos eh. Nananalangin naman ako eh. Pero kung may ipinapagawa ang Panginoon sa atin, pero ayaw mo tanggapin, tumitigas na ang puso mo. Yun ang binabanggit ng Jeremias. The heart is deceiving. Hey, you don't have to obey all God's words. As long as you're doing this, you're doing that, that's okay. You don't have to give your life to Christ. Basta umaten ka lang, that's okay. You don't have to commit in serving Him. Basta makinig ka lang. And you say amen. At manalangin ka and you bring yourself or your family, your wife, your children to the church, that's okay. Kapag tinanggap mo yun mga kapatid, dinaya ka na ng puso mo. I don't need to go to Bible study. I know I have time, pero alam ko na yan. Dinaya ka na ng puso mo. Prayer meeting pa. Nanalangin naman ako sa bahay. Dinaya ka ng puso mo. Huwag mo na ako aralan. Alam ko na ang Biblia, dinaya ka ng puso mo. Yan ang madalas ko po naririnig sa mga nakakatanda sa labas. Alam mo, iho, papunta ka pa lang, pabalik na ako. At meron din mga iba na nagsasabi, iho, alam mo ba, hindi na ako elementary pagdating sa ganyan. Hindi na ako grade 1. Alam mo, nakakatakot po yung mga ganong klaseng salita. Hindi na ako grade 1, hindi na ako grade 2 pagdating sa salita ng Diyos. Alam niyo po bakit? Because ang ganong klaseng pananalita ay tattad at punong-puno ng kayabangan. When you say, alam mo ang Biblia, what do you mean by that? I will be the first to tell you, hindi ko alam ang lawak o lalim ng Biblia. Kaya hindi ko masasabi, alam ko ang Biblia perfectly. Pero nagagawa ng ilang tao na sabihin, hindi ako baguhan dyan. Alam ko yan, gamay ko yan.
ang puso ay madaya. Pero hindi lang po yan, mga kapatid. Pagdating po sa kasamaan, the heart is so incurable. Kung titignan po yung salitang anish, that word anish in Hebrew, which is cannot be cured, meron din po siya ibang kahulugan sa ibang konteksto. And it can also mean malalim or deep. In the Septuagint, na kung tawagin the Old Testament na isinalin po sa wikang Griego, kung babasahin po ang Greek Old Testament of Jeremiah 17 verse 9, ang ginamit po na Greek word po doon is batheia. At ang ibig sabihin po ng batheia is deep, unfathomable. Ngayon, ang tanong ho dito, bakit ganun isinalin ng mga tagapagsalin ng Greek Old Testament yung Hebrew words anish? Is because kung tatanungin po natin, how deep is my condition in sin? Ginamit po nila the words batheia, which means, you want to ask how deep your condition is in sin? You want to ask how deep your evil is? How deep your sickness is as a sinner? It is so deep that if you fall into a pit, you will never reach the bottom. Pero sinabi po ni Yahweh, ako ang nakaalam ng puso ninyo. Verse 9, who can know the heart? It's so deep, it's unfathomable. You cannot search how evil you are. Verse 10 says, but I, the Lord, knows the heart. Kung ibubuksan po ng Panginoon the knowledge of how evil we are sa kanyang harapan, walang kahit isa ho sa atin magmamalaki. Dumarating po ang pagmamalaki po when we compare ourselves to other people. Mas matuwid ako diyan, mas magaling ako diyan, mas experience ako kaysa diyan. Dahil ako'y araw-araw nagbabasa, ikaw, twice a week lang, mas matuwid ako sa'yo. But did you know, mga kapatid, minsan yung mga daily Christian habits natin, ginagamit din ng ating madayang puso to promote self-righteousness? Mag-iingat tayo. Ako, umattend ako ng seminary. Ako, umattend ako ng mga Bible study. Yung mga iba, hindi sila matuwid. Dinaya ka na ng puso mo. You think attendance makes you any more righteous than the one who lacks in attendance? Righteousness is the same because it comes from one source, Jesus Christ. Hindi man maka-attend dahil po sa work, hindi man maka-attend because of circumstances. Pagdating sa araw ng paghuhukom, pantay pa rin ho sila. Because that righteousness comes from Christ. And even if you believe na may maidadagdag ka sa pagiging matuwid, the hard reality is this: if righteousness was based on your works, you will never be righteous. Kasi wala ni isa ho sa atin matuwid. So ngayon, yan po ang naging patotoo ng mga lumang tipan na figura. Pero ano po ang patotoo ni Jesucristo pagdating po sa ating mga puso? Basahin po natin ang Marcos 7. Marcos Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23. Mark chapter 7, talatang 21 hanggang 23. Mark 7, verse 21 to 23. Look at what the Word of God says. Sabi po dito, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na tumutulak sa kanya na gumawa ng sexual na immoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya.
Now think about that. Pero notice the number one thing na binanggit po dito. Out of the heart proceeds evil thoughts. Anong ibig sabihin po ng evil thoughts? Evil thoughts ay yung mga pag-iisip po natin na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Halimbawa, binanggit po dito, immorality. May asawa ka na. Hindi ka man nanlalalaki o hindi ka man ng babae sa pisikal, pero masama ang iyong pag-iisip sexually sa kapwa mo. Evil thoughts. Evil thoughts could be assuming too much. Alam mo, siguro kaya ako hindi kinamay ni kapatid kanina. May ginawa kasamaan yun sa akin. May kasalanan siguro yun sa akin. Kaya siguro hindi dumalo si kapatid kanina, nag-backslide siguro yun. Evil thoughts. Evil thoughts can also be yung pambibintang. And it can be even as small as yung nangyayari po sa bahay. Mami, saan ba yung remote? Saan mo ba tinago? So, napagbintangan pa ang yung asawa. Yung pala, ikaw ang may gawa ho nun. Evil thoughts. Evil thoughts can also be critical in judgment. Pinupuna mo yung kahinaan ng bawat isa, pero hindi mo kayang punahin ang iyong sarili. Evil thoughts. Nang ibig sabihin, we are so critical about other people, so judgmental about other people, that we are not first critical about ourselves. Evil thoughts. So ngayon, dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay nanggagaling po sa puso, doon na lang ba natatapos ang mensahe ni Jeremias? Hindi ho. What we do know is this, the heart is so evil that unless it is cleansed and renewed, no man will be able to see God. Di ba sabi po ni Kristo sa Beatitudes, mapalad ang mga tao, malinis ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Paano yun? Paano malilinis ang puso ng tao? Hindi nga natin kaya baguhin ang ating mga puso. Paano mangyayari yun? You need to be born again. Don't believe that just because you believe in God, you're born again na. True born again, true second birth is not just intellectual understanding that there's a God and that you have faith in His existence. But you will know that you are born again because you're so in love with Jesus. You acknowledge that you are a wretched sinner and you cannot save yourself. And because of that understanding, you want to live for Jesus Christ without exception. Pero you will know you're not born again kapag may exception. I want to serve Christ kaya lang agaw sa oras I want to serve Christ kaya lang mahirap sa aking schedule. I want to serve Christ kaya lang I'll think about it more. Are you really born again? This is not talking about serving just the church. We're talking about your soul and where you are going after this life. This is no game. Yan ang ipinangarap po ni Jeremiah. You foolish people, please listen. Your soul is in danger. Babylon is coming. Pero sabi po nila, ipakulong mo na yan para manahimik. Pasher, ikulong mo na yan. Ang ginawa ni Pasher, sinapak po niya si Jeremias. Manahimik ka. Don't tell me the truth. Tell me lies. Huwag kang mangaral sa amin ng ganyan. Tell me something that feels good. So may itching ear pa. Ganyan ang puso. Kaya ang tao'y palipat-lipat po sa church dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Babae man o lalaki, palundag-lundag sa ibang simbahan at sa mga ilang simbahan. Yan ang gawain po ng mundo. Ayoko dito, masyado mahigpit. Ayoko dyan, masyado matalas. Ayoko dito.
puro katotohanan, puro lang Biblia. Bakit po ganon ang kanilang puso? Is because dinaya na sila in believing that performance is able to substitute obedience. Activities will never substitute obedience. Tatandaan po natin yon. Being productive in the church is no exchange or excuse to substitute obedience. Ang hinahanap ng Panginoon is a pure heart. So dahil po sinabi ni Jeremias, ang puso ninyo sakim, ang puso ninyo madaya, ang puso ninyo masama, ang puso ninyo ganito, ang puso ninyo ganyan. Ano po ang solusyon po ng Diyos sa ganung klaseng estado at kalagayan ng ating mga puso? Balikan po natin ang Jeremias. Dito po tayo sa chapter 24. Jeremiah chapter 24. Talatang 7. Jeremiah chapter 24, beginning at verse 7. Tignan niyo po ang gagawin ng Panginoon. Bibigyan ko sila ng pusong kikilala sa akin na ako ang Panginoon. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging kanilang Diyos. Dahil magbabalik loob na sila sa akin ng taos puso. Sinabi po ba ng Biblia? Sila ang magbabago ng kanilang puso. Ang sabi ng Biblia, ako ang magbibigay. Church, has God given you a new heart? Siyasatin po natin, sabay-sabay po natin siyasatin. Panginoon, have you given me a new heart or is my heart the same? Ang usong-usong kasabihan at motto sa kamunduhan is, just trust your heart. Kalokohan. Trusting your heart is what led people into the casinos. Trusting your heart is what led people to commit adultery. Trusting your heart is what led people to suicide. Trusting your heart is what led people sa lahat ng uri ng bisyo. Because where the desire is, the heart follows. Kaya yung trusting your heart motto, kalokohan yun. Satan trusted his heart. Look at where that led him. Demas trusted his heart. Look where that led him. Lot's wife trusted her heart. Where did that lead her? Samson trusted his heart by loving Delilah. Ano nangyari sa kanya? Kaya huwag mo papakinggan ang motto ng mundo, trust your heart. Kalokohan yun. That is a doctrine from hell. Ang sabi ng Biblia, trust in the Lord, not trust in your heart. Sabi ng Kawikaan 3, trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding. But in all thy ways acknowledge Him. Kaya ipinadala ang banal na Espiritu because we cannot guide or direct ourselves. Kasinungalingan po yan na nagmula sa impyerno to trust your heart. Now, God will move in your heart. God will impress something in your heart. But that impression and that moving and that prompting is from the Word of God. Never from your own selves. Bukod pa ho dito, hindi pa natatapos diyan. Jeremiah chapter 31, tignan niyo po. Jeremiah 31, talatang 33. Jeremiah 31, beginning at verse 33. Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa mga puso nila. And then in chapter 32, talatang 40. Chapter 32, beginning at verse 40. Tignan niyo po nakalagay. Gagawa ako ng walang hanggang kasunduan sa kanila, na patuloy akong gagawa na mabuti sa kanila. Bibigyan ko sila ng hangaring gumalang sa akin para hindi na sila dumayo sa akin. Bakit ka lumapit sa Diyos? Is it because of your own choice? No, binigyan ka ng Diyos ng bagong puso, kaya ka lumapit sa Kanya.
Bakit may nais ka na mahalin si Kristo pero ang mundo walang nais? Binigyan ka ng Diyos ng panibagong puso. Kaya kailangan siyasatin ng ating mga puso, mga kapatid. Bakit ko gusto umattend sa iglesyang ito? Bakit ko gustong maglingkod sa ministeryong ito? Kung ang dahilan is dahil ang pamilya ko ay nandito. Ang dahilan ay dahil maraming tao dito. Mababait ang tao. May pagkain dito. Dinaya ka na ng puso mo. Dinaya ka na ng puso mo. Well, the only reason why I'm here, Pastor Josh, is because I have nowhere else to go. I just need to kill off some time. Brother Josh, the reason why I'm here is because my husband's here. My parents are here. My sister is here. But other than that, there's no other reason why I'm here. Yung mga iba naman, I came here because I like to listen. But I'm not ready to give my life. Dinaya ka na ng puso mo. Mga kapatid, I tremble. Because every time nakikipag-ugnayan po tayo sa Diyos, you need to ask God, Lord, search my heart. Yun ang pinakanakatakot na katanungan when you spend time with God. Lord, search my heart and see if there be any wickedness in me. And when you reveal to me how wicked I am, please spare me, O God. Na hindi ako mahulog in depression because of how evil I am. Hindi macho yung mga malalaki katawan. Hindi matapang yung mga nakikipagsuntukan. Hindi yun ang masasabi natin, matapang. Ang matapang ay yung nagpapakumbaba sa isang banal na Diyos at handang makipag-ugnay sa Panginoon upang suriin ang kanyang puso. Anak, bakit ayaw mo buksan ang puso mo by the grace of God to allow me to search your hearts? And what do you mean by that? Why do not we allow God in humility to search our hearts? Ang iba is because natatakot sila na mabubuking ang kanilang pagkatao. Pero si David, hindi siya natakot. He says, Lord, search me. Please search me. Kung bubuksan ng Diyos ang ating puso, ano ho makikita niyo sa atin? Anak, you have pride. May pride ka. Saksakan ka ng kayabangan, anak. Kailangan matanggal yan. O ikaw, anak, chismosa ka. Mahaba masyado ang dila mo. Hindi ka marunong mag-confide, hindi ka marunong in keeping something confidential. Chismosa ka. Ikaw naman, anak, wala kang pagpipigil. Wala kang pagpipigil sa dila mo. Wala kang pagpipigil sa pagiging mainitin mo na ulo. When God opens the heart, mga kapatid, lalo ho natin nakikita where we need to repent. Kailangan lagi ho tayo dito. Kapag itinaas mo ang sarili mo, dinaya ka na ng puso mo, mga kapatid. How deceiving is the heart? It's so deceiving that Jesus had to come down in the flesh to give you a new one. Jesus had to die on the cross so you can have a new heart. Yun ang bagong kasunduan. Jesus suffered and bled on the cross to give you a new heart. Jesus was whipped. Jesus was stripped. Jesus was spitted on. Jesus was punched. Jesus was bruised. Jesus had hematoma. Jesus lost blood so you and I can have a brand new heart. Yan ang epekto ng bagong kasunduan. So ang tanong, how do you know you're in Christ? The heart is the indicator. Do you have a brand new heart? Do you want to know Jesus? Do you want to serve Jesus? Do you want Jesus to reign in your life? Do you love Him with all that you are and with all that you have and to the best that you can?
Are you willing to surrender all for Jesus? Yon ang mark that you are in Christ. If any man is in Christ Jesus, he is a brand new creation. And right before I come to a close, pinag-usapan po namin ni Mrs. kanina lang po umaga. Habang binabasa po niya ang Roma 6. Sabi niya, napakaganda pala ng Romans 6. It's a good reminder na hindi tayo mamuhay in carnality. At humaba po ang discussion po namin. Mami, hindi mo ba alam that may mga ibang katuruan na nagtuturo that you can be a Christian and still remain carnal? Na kung tawagin po in the hardcore charismatic movement and word of faith, na kung tawagin, carnal Christianity. At ang ibig sabihin po nun, you can have the Holy Spirit living in you, but you will never transform. Hindi biblical yun. Posible sa isang Kristiyano na mag-ugaling karnal temporarily. Pero yung sabihin mo, you are a Christian, 10 taong ka Kristiyano, pero wala kang pagbabago? Imposible yun. The Bible says in Romans 8, they that are of the flesh is of the flesh, and they are not pleasing to God. So ngayon, kung tatanungin natin ang Panginoon, Lord, is my heart new? Or is my heart the same? At kung hindi ka pa rin kumbinsido, that talagang hindi mo alam, ask your family. Ask the church. Mommy, do I have a brand new heart? May nakikita ka ba pagbabago sa akin? Ask your children. Anak, may nakikita ka ba pagbabago sa akin? Ask the church. Mga kapatid, do you see a change in me? If they have a hard time answering, we need to repent. Habang buhay tayo mga kapatid, we must repent. Kung nahihirapan ang ating mga anak, kung nahihirapan ang ating mga asawa, kung nahihirapan ang church mismo na magpatotoo, this person has been truly born of God. Now, alam natin, hindi perfection ang pinag-uusapan natin dito. We're talking about, are they in Christ? Kung walang nagpapatotoo in a positive and complete manner, tinatawag ka ng Panginoon na magsisi. Pero kung ayaw mo tanggapin ang patotoo ng mga tao na hindi ka talaga born again, tapos sasabihin mo pa sa sarili mo, basta kanya-kanya paniniwala yan, basta alam ko, Kristiyano ako, kahit wala nagpapatotoo. Sabi pa naman ng Biblia, ang bawat patotoo ay kailangan manggaling sa 1 o 2 o 3 saksi. Hindi na nagsasaksi ang Diyos, hindi na nagsasaksi ang mga tao, hindi na nagsasaksi ang simbahan, pero ikaw lang ang nagsasaksi. Dinaya na tayo ng ating puso. Is there hope for us? Absolutely. Here's the gospel. Jesus Christ came to show you your sins. That if you will acknowledge that you are unable to save yourself because you're awful, you're miserable, you're wretched, you're undeserving, you need to go to hell and deserve to be in hell. But you say, Lord, I'm sorry. I come to you in the name of Jesus. Please forgive me. I'm awful, I'm wretched. Please forgive me. Save me. The Bible says if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of all our sins and to cleanse you of all unrighteousness. That means lahat na nagawa mo kasalanan noon, ngayon at magpakailanman ay inako na ni Kristo and He has given you a brand new life in Christ. At kailan may hindi ka na maaagaw ninuman sa kamay ng Diyos. Because He that has begun a good work in you will complete it on the day of Christ. Do you have a new heart or an old heart?
The answer is Christ. The answer is Christ. Will Jesus be the rock of ages of your life? Or He'll be nothing more than just a name na hindi nagbibigay ng transformation sa iyong buhay? Pero sa simbahan ng Panginoon Jesucristo, sa lahat ng binago ng Diyos, you have a brand new heart. It's not a perfect heart, but it's a brand new heart. It's not a fully sanctified heart, dahil nagkakasala pa rin ho tayo. But when Jesus comes back, that new heart that is not perfect will be perfected on the day of glory. He is our only hope. Kaya as we come to a close, mga kapatid, huwag mo hayaan na dayain ka ng puso mo. The only way for your heart not to be deceived, feed your heart daily with the Word of God. Because daily, na naisin ang puso mo na dayain ka. It is a battle. You must fight back with the Holy Spirit. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee. Gawin po ninyon for your salvation and for your life. Feed your heart with the Word of God. As we pray.